Okay, so good morning, good morning. Introduce ko lang yung guest natin for today. Coach Eloy, ikaw yung na-meet ko before na into fitness pa rin, na nakasama ko sa isang freelance community. Right now, alam ko apat yung clients mo, nabanggit mo kanina. You've been married for 2 years now, and you're handling 4 clients. So, kamusta ka naman so far? Okey naman ako. Ayun, busy with, both work and training araw-araw. Nice. Bilang isang introvert, kasi ako introvert din ako. Meron akong Hmm, fear of judgment before. And yung alam mo yung takot mhm, ka lumabas doon sa shell mo, takot kang pakiusap ng ibang tao. Ano yung mhm. tingin mong pinaka nakatulong sa'yo? Bakit ka naging Coach Eloy ngayon? Okey, first hindi ako coach ha. Tinawag lang 'yun sa'kin dati kasi I was helping like beginners before sa graphics and Mhm, then sila na nagtawag sa'kin niyan. Pero hindi ako coach baka akala mhm, niyo may course ako. Ano, tapos ang naka-help sa'kin is gawin mo lang, kausapin mo lang. Kasi para sa'kin medyo struggle ko before yung mag-start ng conversations. mhm, Pero eventually pala maggo-grow na siya sa iyo, eh, parang magiging comfortable ka na. So, parang even if medyo scary mag-start ng conversations, parang gawin mo lang siya. Yun din na-apply ko din yun sa clients na parang especially mga first time na clients, mhm, first, meeting, mhm. nakaka-overwhelm lalo na kasi siyempre siya magiging parang boss mo if ever ma-hire ka and something like that. Pero ang tao lang din naman kasi sila, eh, alam mo yun? Tama. Um, yeah. So ayun, yun yung na-ano ko. Can you share your life story pre-level up before ka pumasok sa freelancing, before ka napunta into Mhm, fitness? Kasi mm. introvert ka before. Well, until nga medyo introvert ka pa rin eh. Oo, forever na and I I accept it. Pero, okey. So, before pandemic, actually more on arts ang background ko, arts and fashion. Yun talaga bata pa lang ako, yun na talaga gusto ko. Gusto kong Mhm, gawin. Hindi sa maarte ha, kasi iba sinasabi nila na maarte, fashion keme, pero hindi siya, eh. It's more on the arts. Fashion graduate ako sa Saint Benilde. And then, I also pursued that nung pagka-graduate ko meron akong made to mga custom-made gowns. Ginawa ko siya from 2014 up until mag-pandemic. mhm, And ginagawa ko siya alongside being a financial advisor for an insurance company. Parang simula pagka-graduate ko hanggang mag-pandemic, yun na talaga ginagawa ko. Pero alam mo yun, yung stress, mhm. parang I don't know, ang naalala ko parang lagi akong stressed. Hindi sulit yung stress compared dun sa compensation? Hindi, lalo na sa fashion, especially dito sa Pinas, medyo mahirap siyang i-pursue. I mean, thankful ako kasi sinuport ako ng parents ko kasi yun talaga gusto ko na parang Mm. may ibang Passion. parents 'di ba like gusto na, "Ay kumuha ka ng something na talagang magkaka-work ka." Gano'n. Mhm, mhm, Ka-fashion kasi more on business ano siya, eh, it's a business parang career mhm. and even sa school wala kaming OJT. More on like how you will start your own business, how you're gonna start your collection. Yun yung ano namin. Parang buong life ko nasanay ako na parang may gusto ako ta's ibibigay, parang gano'n. Hmm, So, yeah, pagka-graduate ko kasi ayun kinuha ko ng mommy ko. So, parang hindi ako nagkaroon ng opportunity na mag-apply talaga sa work. mhm, mhm. Though gano'n. So, kinuha ni mommy kasi, financial advisor siya and kailangan niya na parang ka-help niya. Kasi parang business din 'yun, eh. Yes. Um, yeah, parang family business din siya actually. So, since pumasok ka dun sa insurance agent, ikaw mismo nag-cold calls ka Mm. din? Nag-handle ka rin ng clients? Oo, oo.
And it's so draining para sa akin na makipag-usap sa clients. Tapos meron pa akong kasabay nun is meron akong hypothyroidism na nakuha ko nung pagka-graduate ko. So parang Mm. anything, kahit makipag-usap ako ng nakaupo lang, Mhm. matagal, hindi sa dahil introvert ako, pero it's really draining physically sa akin. Mhm. Like matutulog ako kahit ikaw lang kausap ko, like matutulog ako pagkatapos, gano'n, gano'n siya. So, super challenging kasi parang simula, 7 years, I think 7 years 'yun, Mhm. gano'n, na nakikipag-usap ako sa clients na like, in person. Kasi sa fashion gano'n din, eh, na makikipag-usap ka sa kanila, matatanggap mo yung rejections in person din. Hmm. Same din sa pagiging financial advisor. So, kaya yun nung nag-pandemic, talagang parang nag-start from scratch ako. Kasi Mhm. wala yung fashion, kasi hindi puwedeng mag face to face. Mhm. That time, ang hirap magpagawa, walang events. Mhm. So, walang magpapagawa. Mhm. Tapos, um, ang hirap, nahirapan din ako nung start nung pandemic kasi that time, siyempre yung mga tao 'di ba, wala masyadong pera. Tama, mm. So, nahirapan ako magbenta. Ayun. So, Tsaka parang awkward nag-start kasi 'di from ba, scratch. may Mm. pandemic, nagkakasakit yung mga tao ta's bebentahan mo sila ng insurance. Oo, pero all the more na kailangan nila kasi ang daming like deaths nung time na yun, 'di ba? Pero Oo. mahirap kasi siyang i-push, yung priorities kasi ng mga tao that time is survival. Yes, living, yun yung priority. Hindi yung may Hmm, matatanggap, hindi yung kapag may nangyari. Actually, ang oo, goal is prevention, hindi yung worst comes worst pag ending, yun yung mhm, matatanggap, di ba? oo. Totoo. Medyo Tsaka awkward i-offer yun eh. Parang, alam mo yung pag oo, pag funeraria yung business mo, parang ang hirap niya i-market kasi buy one take one. oo. Pero ngayon ang lakas na, malakas. Siguro kasi Totoo. na-open na yung mga tao sa ganyan. Tapos na-accept ko rin sa sarili ko na hindi talaga ako pang sales. Mm-mm. When did you So, find more out? on na hindi ako pang Yes, sales, oo. dun sa buong career ko. Kasi parang alam mo yun, I felt na yes, nagkaka-client ako, pero alam mo yun, tinutulungan kasi ako ng mommy ko, to be Mhm. honest. Hindi ko naman inaano yung fact na gano'n, tinutulungan niya ako. Kaya parang all this time, parang alam mo yun, meron akong support, Mhm. meron akong backup, gano'n. So, nung nag-start yung pandemic, parang I'm on my own. Okey, ano kayang gagawin ko para magkaroon naman ng career Mhm. during pandemic. So, ayun. Pero ayun, tinanggap ko talaga hindi ako pang sales, hindi talaga magaling lang ako parang yung mga nakakausap ko kunyari yung mga girls ganyan, Mhm. more on yung conversations namin napupunta sa, "Ay ang ganda mo, anong makeup mo?" Gano'n. Anong damit Oo. parang, miski yung mga matured na teachers gano'n. Mhm. Dun napupunta yung conversation. Siguro kasi the way na ako magdamit before Mhm. and I present myself, pero hindi talaga ako pang sales. Actually, even Hindi right ako now, eh, magaling. 'di ba, nagjo-jogging ka nga, nakaporma ka pa din. Oo, parang, sabi ko sa'yo bata pa talaga Pero perfect nga yun for building rapport, 'no? Lalo na kung sales. Nga lang kung Yeah, introvert ka kasi and hindi talaga yun aligned dun sa goals mo, personal goals mo, medyo hindi, mahihirapan ka. Nung nag-start ka na oo, as I didn't freelancer, paano mhm, paano mo na-top na kung ano yung gusto mong gawin or sinubukan mo, ano yung mga sinubukan mo? okey. Um, na-mention ko kanina 'di ba, na parang nasanay ako na binibigay na lang. Mm. O parang I don't know, siguro gano'n lang na parang biglang may opportunity na nag-fit sa'kin. So, what Hmm. happened was parang ni-refer lang ako, pero wala akong experience sa SMM Mhm. or may experience ako pero hindi ko alam na SMM na 'yun kasi hindi ko alam naman na may freelancing, eh. Hindi Mhm. ko alam na work pala 'yun, na mag-handle ng Facebook page Mhm. and gagawa ng graphics, hindi ko alam na career pala 'yun. Tapos, ano nangyari, nagkaroon ako ng first client agad nung pandemic.
Hmm. April 2020. Mhm. Tapos more on yun, graphics, social media management. Good thing kasi may experience na ako sa Canva, like 2018 pa. Ginagamit ko na siya nung hindi pa siya sikat. Hmm. So parang I feel na edge ko rin yun that time. Kasi Mhm. parang yung iba, nag-shift to Canva. Parang 2021, Oo. 2022, dun Eh, lang ikaw lumakas experienced ka umingay na? si Canva. Oo, parang naka-help kasi before nagpo-Photoshop naman ako pero parang, ang tagal. Mas madali Kaya talaga pala siya Coach Eloy i-Canva. tawag nila sa'yo. Ewan ko, pero na-awkward talaga ako kasi hindi naman talaga ako coach. Mm. Sila lang nag-ano, parang bahala na kayo basta hindi ako coach. Mm. Hindi pero tutulungan ko lang sila kasi may that Mm. time parang may class na para sa beginners tapos, Mhm. tutulungan kayo mag-graphics and Canva, gano'n. So, ayun. Tapos sabi ko, "Ay, ang saya pala ng freelancing." Kasi parang bumabalik ako sa roots ko sa gusto ko talaga, which is arts. Na-apply ko Hmm. yung natutunan ko and Mhm. yung alam ko dun sa pag-graphics and Mhm. I don't know, mahilig talaga ako sa social media even before na hindi pa uso yung work na social media management. Di ko alam, mahilig lang talaga ako. Hmm. Nafa-fascinate lang kasi ako sa mga algorithm, mga ganyan, sa mga post, gano'n. So, parang sabi ko, feeling ko magiging magaling ako dito 'pag pinursue ko siya. So, parang nag 100% ako Mhm. dito and nag-resign ako sa pagiging financial advisor. And alam mo yun, happy ako, eh, parang wala akong Mm. kausap. Hindi naman sa walang kausap, pero parang I'm in my own bubble doing my own thing that I Mhm. love, yun. Yun talaga para sa'kin. Amazing, amazing. Paano mo na-identify na you enjoy staying in your own bubble? Then, paano mo na-identify na, ah, okay, gusto ko na 'to? Ano yung triggering point na nag-resign ka? Number one siguro yung income. Kasi parang naano niya, 2020 to 2021, sakto lang naman yung earnings ko that time. Pero enough Mhm. yon kahit papaano maka-help sa gastos dito sa bahay kasi hindi masyado si mommy nakaka hindi wala siya masyadong income. Tapos hindi ko rin matulungan si mama that time kasi mahina nga ako sa sales. Mm. So, parang yung freelancing that time yung naka-help sa'kin na parang at least maka-move forward at least every month na sa mga gastos and all. Pero hindi siya something na seryoso talaga ako, alam mo yun? Parang Mm. ginagawa ko lang siya, okey, para may Out of income need. ako. Oo, oo. Out of need, yes. Kasi kailangan kasi bills, ganyan, Tama. tuloy-tuloy. Pambayad ng So, Shopee? ay wala akong Shopee masyado nun. Oh! Kasi nga hindi masyadong maliit lang yung ano ko nun, rate ko nun. Ah. Pero malaki na siya sa'kin that time. Mhm, mhm. Malaki na siya kasi nakakatulong siya. Yun nga lang I have to work parang 16 hours a day, 12 hours a day to compensate kasi nga maliit yung rate ko that time. Mhm. Tapos nung 2020 parang quarter last quarter ng 2021, naisip ko, "Ay seryosohin na nga." Kapag January 2022, I earned this amount, magre-resign ako. It's Hmm. a scary decision kasi siyempre inisip ko si mama Mhm. na parang, kaya nga niya ako kinuha kasi para tulungan ko siya, ganyan. Tapos iiwan ko siya, alam mo yun? Mm. Parang, gagawin ko ba 'to para sa thought na yun o gagawin ko 'to para may bagong buhay, parang gano'n. Totoo. Eh, mahirap siya na desisyon. Pero Mm. kasi parang no choice na din ako. Nag-ano na ako, 100% na ako sa freelance. And totoo pala yun na 'pag kunyari binigay mo 100% mo, 100% din makukuha mo. Parang kung anong binigay mo, yun din makukuha mo. Kung Mhm. nag-e-effort ka on something, alam mo yun, makukuha mo din yung results na gusto mo. So, kaya ayun, happy naman ako sa decision ko. Happy naman din si mama kasi right now,
Kasi senior na siya, eh. Mhm. So, onti na lang yung parang kasi 'pag financial advisor ka may quota, ganyan, may required income na Hmm. sales ipapasok. Mhm. Eh, senior na siya, so maliit na lang yung required. So, parang ayoko na lang din siyang ma-stress. Si papa kasi Mm. hindi na rin nag-work, seaman kasi siya dati. So, um, parang ang nangyari ako na nag-aano dito sa house ta's Ikaw mga na yung naging kapatid ko breadwinner. oo, Mhm. gano'n. Pero parang naisip ko ang late nga, eh, kasi alam mo yun, panganay dapat nga maaga kaso I feel na na-baby ako nung pagka-graduate. Mm. Yun. Amazing, amazing. So, nung na-spark yung decision mo to finally level up na napansin mo yung freelancing, natap mo yung Mm, passion mo, na nag 100% ka doon, nabigay yung compensation na 100% yung return kung ano yung ininvest mo. mm, Ano yung ano yung pinaka na-appreciate mo aside from compensation? Kasi I believe hindi lang yung compensation yung mm, tinatamasa mo sa ngayon kasi like may mga free mm. time ka, nakakapag-workout ka. When Oo. did you have this idea na okay, I want to level up my fitness. Gusto ko rin ng Yes. iba pa. And what kind of daily habits are you doing right now to keep you leveling up? Mhm. Na-appreciate ko din kasi sa freelancing is yung time flexibility. Ikaw magdi-dictate ilang hours mo lang gusto mag-work, puwede kang makipag-negotiate. So, yun yung sobrang na-appreciate ko kasi right now, alam mo parang araw-araw maximum ko na siguro 7 hours, 6 hours a day ng work, pero putol-putol yun. Mhm. So, parang ang dami kong time to do other stuff lalo na yung training. Kasi Mhm. nag-ano ako, eh, well, even before pandemic tumatakbo na ako. Pero as a beginner runner pa that time. Tapos parang after like 2 years nung nag-pandemic, I decided na, ay, gusto ko ng bumalik. Gusto ko ng maging active ulit. Kasi as someone with hypothyroidism, ang hirap araw-araw na feeling mo pagod ka nang walang Mhm. ginagawa. So, Totoo. mas gusto kong mapagod ng may ginagawa. Kaya actually, nag-start din 'yun na napilitan na akong mag-move, as in mag-workout is dahil dun sa Ironman namin nila Papa Kawan, Mm. nila Ada, yes. Yes, oo. Kasi 2022 hindi na ako masyado nagra-run, nagwo-workout tapos as in biglaan na, "Uy tara Ironman tayo." Mm. Siyempre challenge yun. Eh, dapat Challenge maka-practice ka 'yun. before ka maka-attend dun. Oo, kasi hindi naman siya parang saglit mo lang gagawin, matagal siya, eh. Kasi Mm. yung run itself matagal siya gawin if hindi ka naman mabilis mag-run. Mhm. So, kailangan ng energy talaga nun, kailangan ng preparation. So, nangyari, eto, effective 'to sa'kin is yung mag-sign up ka for something kahit malayo pa. Para Hmm. kasing no choice ka na. Mhm. Ganito nangyari sa'kin din nung 2020 nung nag-sign up ako sa first marathon ko. Nag-run lang ako 2019, hindi talaga ako tumatakbo. Pero dahil I signed up for something, parang responsible ako sa lahat na kailangan kong mag-put ng mileage every week, kailangan Mhm. kong mag-run at least 4 times a week, gano'n. So, nagiging ano siya sa'kin, habit. Mhm. Yung gano'n na parang I set a day na magte-training ako. Hindi puwedeng hindi or parang puwede siya ma-move, okey lang, pero dapat in a week, dapat magawa ko siya. Kasi nagpapatong-patong din naman lahat ng pinu-put mo dun na effort, eh. Mhm. Kumbaga kumakarga, what my coach said, kumakarga. Yung Hmm. yung ano, takbo mo gano'n, kumakarga siya na which is makaka-help sa'yo during sa race na yun. After nung nag-Ironman kami, sabi ko gusto ko na magtuloy-tuloy. Mhm. Pero parang after ilang months natigil na naman ako. Hindi ako naging consistent. Mhm. So, kung dumating yung ano, hindi ko alam kung familiar ka yung double,
TBR, the Bull Runner Dream Marathon. So, every Oh, year siya. nabanggit ni ano, ni Ate Kawani. Yes, oo. Yes! Ay, oo nga. Alam ko, alumni siya. Mm. TBR din siya. So, ano kasi yun for beginners. Mhm. And those na gusto mag-train for 42K. So, ang nangyari, June yon, March kami nag-Ironman, tapos June yung registration nun. Sabi ko, Mhm. sasali kaya ako? Second marathon ko, tapos wala akong takbo at all. Sabi ko, Wow. mag-join na lang ako, nag-register na lang ako kahit hindi ko alam gagawin. Kahit nakakatakot siya. Mhm. Nakakatakot yun Mm. mahirap siya. Nag-join na lang ako. Kaya nga sabi ko parang life motto ko lang just do it, eh. Kasi parang ang daming what ifs, Totoo. ganyan. Ang daming buts, pero gawin mo na lang. Parang gano'n kasi 'pag hindi ako maka-decide gagawin ko na lang tapos ayun, nag-join ako ta's nakuha naman ako dun sa kasi 1,000 lang kinukuha nila per year. Sa dami ng Hmm. nagre-register, May 1,000 limit. lang. Oo, may limit. Hindi katulad ng ibang fun runs Open. na ang dami, oo. Mm. So ayun, nag-start ako training September, kumuha ako ng coach. Mhm. Yun yung naka-help sa'kin na magtuloy-tuloy sa yung magkaroon ng yung parang building my habit. Mhm. Kasi kung ako lang, naku ano yun, sabog-sabog. Parang magra-run lang ako kung gusto ko, kung feel ko, kung anong kaya ng energy ko. Pero dahil may coach ako, parang Guided. nakakahiya 'pag hindi ako mag-deliver. Oo, gano'n. Ah, kasi Parang may accountability since may nagbabantay oo, sa'yo. Yeah, yeah. oo. Nakikita niya na, "Hey, masyado kang relaxed, gano'n. Ganito gawin mo." Tapos pero that time para talagang nag-start ako from zero kasi Mhm. nahirapan talaga ako maski makatapos lang ng 3K. Tapos sobrang ano, yung pace ko pa nun nasa 9. Which is parang Hmm. para sa ibang medyo intermediate runners is sobrang bagal or hindi naman Mm. sobrang bagal pero parang easy na nila yon or Mhm. parang naglalakad sila. Pero sa'kin hirap na hirap ako. Hirap na Mm. hirap ako, last year yon. Tapos, um, so ang ginawa ko, yun I got a coach tapos, nagtatanong siya ng schedule ko. Mhm. So, kahit ako hindi ko pa ma-foresee kung anong magiging schedule ko in the next months, pero nagbigay na ako ng schedule sa kanya para susundan ko na lang. Kumbaga, Hmm. ito binigay kong schedule, bigyan mo ako ng training for those days, tapos basta gagawin ko na lang siya, Mhm. gano'n. Amazing, Parang I'll just amazing. oo, parang kahit hindi mo pa makikita in the future kung anong man itsura, pero alam mo yun, meron ka ng susundan, gawin mo na lang. Tapos, Hmm. ayun nagtuloy-tuloy siya hanggang nung nag-marathon nung Feb 2024, which is okey naman pero hindi ko na-meet yung target goal ko, Mhm. which is matapos under 6 hours. Pero kasi ang dami nangyari, parang nagkasakit ako, Mhm. na-injure ako. Parang basically, imbes na 5 months of training parang naging 2 months lang kung kukuwentahin mo. Oo, Oo, gano'n siya, ang kasi dami on and off nangyari siya. parang oo. So, that time parang naisip I was too hard on myself din na parang, "Ay ba't di ko 'to nagawa?" Parang, "Ay hindi ako Hmm. nakatakbo." Na-stress lang ako. So, tinanggap ko na lang na, okey whatever happens during race day, yun na yun. Gagawin ko na lang siyang benchmark for like future races na eto dapat kong i-beat next time. Personal So, kasi goals. oo, it doesn't help din kasi na parang masyado kang hard sa sarili mo na may mga bagay kasi na hindi mo naman controlled, kunyari mga bagyo, Mhm. magkasakit ka, yung mga gano'n. Wala tayong laban Um, diyan. wala tayong laban diyan. So, parang ang gawin mo na lang is focus dun sa mga bagay na kaya mong kontrolin, which is yung habits mo na, "Okey, tatakbo ako this day, non-negotiable 'to." Whether gawin ko siya or umaga o hapon, basta gawin ko 'to, gano'n. Tapos, curious ako, ano yung mga naging challenge sa'yo? Kasi ang galing 'no, you started it building a habit na ginawa mong
habit yung pag-set ng commitment. Nag-set ka agad ng goals, yung dun sa Mm. Ironman, yung dun sa Mm. TBR. Ang ending, natapos mo siya, pero hindi mo nakuha yung goal. Pero naging mabait ka pa rin sa sarili mo. Kasi may mga hindi ka Mhm. nagawa, may hindi ka natakbo. Ano pa yung mga Mm. naging challenges? Like, may diets ba na kailangan gawin? May workout ba na Mm. kailangan matapos? Ano yung personal challenges mo? Right now, ang personal challenges ko is isa na yung diet. Kasi, well, na-mention na rin sa'kin before, try kong kumuha ng nutritionist daw Mm, para maka-help. Kasi kaya siguro nauubos ako sa runs or parang um, hindi tama yung mga pre-workout and post-workout meals ko. Um, pero right now, ang pinaka-ano ko talaga, struggle ko talaga is sweets. mm, Malakas talaga ako dun, pero ta-try ko naman magbawas. Pero mm, not too much kasi kailangan din siya sa running, eh. So, parang just finding the good balance sa sweets. So, ang isa na rin siguro is um, yung pagod ka, yung exhaustion. Parang galing mm, kunyari busy busy day sa work, puro meetings, basta ang daming ginagawa. mm, Tapos siyempre night shift tayo and ang plan ko is mag-run ng morning. So, minsan alam mo yun, pagod ako, wala akong energy mm. mag-run, mag-training. Tapos parang, "Ay sige, sa ano na lang, sa hapon na lang." Ang nangyayari minsan kunyari, what if umulan? Eh, So, di hindi ko na siya maka-cancel na naman. nagawa. Oo, Mm, nung day na yon parang dun ako nanghihinayang na, inisip ko kung tumakbo na lang ako ng umaga, di tapos na. So, um, feeling ko pagod ako, yun yung tinatanong ko sa sarili ko, wini-weigh ko. Pagod ba ako o tinatamad lang ako? So, 'pag feeling mm, ko tinatamad lang ako and feeling ko may energy naman ako, tatakbo na lang ako kahit hindi ko feel. Kasi minsan may mga bagay na parang hindi mo siya dapat gawin dahil sa ganito mood mo that time. mm, Parang gawin mo na lang siya and then, parang magte-thank you ka na, "Ay buti na lang ginawa ko 'to kahit na bad trip ako." Gano'n. Or parang tinatamad ako. Kasi at least na-achieve mo na yung isa sa mga parang daily daily habits mo, 'di ba? So, ayun, yun yung mga major challenges ko right now. Pero other than that, w wala naman kasi ano, eh, parang naka-help talaga sa'kin yung meron kang coach kasi yung commitment mo dapat dun sa mm. ginagawa mo is 100% kasi merong nagbabantay sa'yo. And kasi yung thought na takot ako sa thought na 'pag hindi ko 'to ginawa na baka yung fitness level ko or hindi ko magawa itong race na 'to, yung Mm. gano'n. So, may gano'n ako, medyo may pagka-perfectionist konti. Na parang 'pag 'di ko 'to nagawa parang baka maka-affect ito sa race Mm, na 'to or sa run ko na 'to, mm. yung gano'n. So, ayun. Amazing, amazing. And paano mo naman mine-measure yung growth and success? Kasi nabanggit mo yung 100% commitment, dapat nandun Mm. siya. And yung mindset na nabanggit mo na just Mm. do it. Kung may gusto kang gawin, umpisahan mo na agad. Like, in-adjust mo yun, you're building disciplines, di ba? Pero Mm. paano mo ma-measure yung growth and success towards dun sa sineset mo na goals? Okey. Para sa'kin, kapag yung mahirap na bagay is madali na lang para sa'yo, kahit ano pa Mm, 'yan. Gano'n siya para sa'kin, eh, na na feeling ko fulfilled ako and um, nag-grow ako kapagka madali na lang siya sa'kin. Yung something na hindi lang sa fitness, pero anything na parang mahirap 'to or nakakatakot 'to pero madali na lang siya ngayon. Dahil you put in the work and then parang consistent ka din kasi.
Mhm. Kaya ayun, yun for me. If it's easy na sa'yo, um, nag-grow ka na talaga nun. Amazing. So, kailangan level up mo na siya. Mm. Yun, parang eventually, 'di ba, madali na lang yun sa'yo. Mhm. Bibigyan ka na naman ng bagong challenge. Like for me, last year, 2023 nung Mhm. nag-start ako sa coach ko, struggle pa ako ng mag-run ng 3 kilometers tapos ang pace ko pa nun 9 tapos yung heart rate ko, Diyos ko ang taas. Kumbaga yung heart rate ko nun ano, parang 170, 180. Which is dapat yung heart rate na yun is pagka mahirap na runs, which is yung mga tempo or yung mga speed runs. Pero that time kasi, since kaka-start ko lang ulit, alam mo yun, mahirap magpababa ng heart rate. So, Mm. eventually bababa yun and masasana yung katawan pag lagi mo na siyang ginagawa. Mhm. So, anong nangyari sa akin, um, since yun nga consistent ako dun sa binibigay ng coach ko, after a year, yung yung ganong mga type of run na 3 kilometers parang madali na lang siya. Mm. Parang easy na lang siya, easy run, literal na may tinatawag kasi sa running na easy run, Mhm. which is conversational and comfortable ka dapat, na nakakapagchika ka pa habang tumatakbo, gano'n. Kumbaga Hmm. oo, easy run ang tawag. So, parang sabi ko, "Wow, after a year, kaya ko ng matakbo yung mga nahihirapan akong takbuhin dati." Na yung mga tempo run is yung mas mabilis na pace mo sa easy run. Mhm. Parang 1 minute sa'kin kasi yung binigay is parang 1 minute faster than my easy run. So, Mhm. nangyari before, yung tempo run ko parang 8 um 8 minutes per kilometer. Mhm. Ngayon parang yung tempo ko nasa 6:10. So, iniisip ko parang naglo-look forward ako na next year sana mapababa na siya to 5 minutes per Ah, oo, kasi abangan natin 'yan. yun yung gino-goal ko na Mhm. parang hindi mahirap siya kasi it'll take time. Mhm. Hindi kasi sa running hindi mo puwedeng madaliin na if you want to run faster, you have to run slower daw, which is totoo. Kasi, maliban sa iwas injury, pero kasi yung time on feet yung importante, yung how much time na nagra-run ka and how often. So, yun big factor kasi yun sa growth sa running. And sabi ko, after a year, wow, parang alam mo yun, dati goal ko lang maka-finish ng 5 kilometers Mhm. in less than 35 minutes last year. Parang masaya na ako dun. Ngayon, last race ko sa MNL City Run dito sa Philinvest, ah, nakaano ako 28:21 yung five Hmm. kilometers ko. Tapos, sabi ko, "Ay, masaya na ako maka-below 30 minutes ng 5 kilometers." Pero alam mo yun, bonus na lang na naka-top 10 pa kami nung friend ko. Sa Wow! dami, oo, sa dami parang, "Oh, first time ko." Parang first time ko yun. Achievement. Oo, kumbaga hitting two birds in one stone. Pero originally gino-goal ko lang talaga is ma-beat yung personal. Yung best effort ko, yung personal best ko. Amazing, amazing. Tapos, ah, paano paano yung definition mo ng successful life? Kasi right now, you're working as a freelancer, ginagawa mo yung passion mo, and you're doing yung running for your fitness. What does a Mm, successful life mean to you? Dapat ba healthy ka? Dapat ba you're earning doing what you love? mhm. Para sa'kin is actually dalawa, eh, na parang if I get to do something that I love Mhm. and nakakapag-give back ako, yun talaga parang dun yung anchor ko na
minsan 'di ba conversation din yun na 'pag maghahanap ka ng work di mo talaga makukuha palagi yung work na love mo or Mhm. gusto mo, 'di ba? Parang depende on the opportunity. Mhm. Pero kasi sa'kin, dun ako nagfo-flourish, pansin ko lang. If I do something that I love, parang yes, may mga bagay na hindi mo love at first, 'di Mhm. ba? Hindi mo magugustuhan at first and then eventually love mo na. Pero ako kasi parang I know kung anong gusto ko. Hmm. Oo, alam ko gano'n lang talaga ako na parang I know 'yun yung gusto ko and dun ako maggo-grow. Even nung college gano'n na, yes, gusto ko ng fashion, dun ako maggo-grow. Ayun nag-ano, every sem nagde-dean's list ako, gano'n. And Wow. parang oo, talagang parang hindi sa ano, Mm, mm. pero 'yun lang talaga experience ko na gusto alam 'pag yung alam kong gusto ko is nagagawa ko. Happy ako, ang dami kong napo-produce na mga bagay na magaganda na nakaka-benefit din yung ibang tao. Like kunyari sa freelancing, ganyan. Love ko siya kasi di lang yung freelancing itself, but the fact na I'm in my element kasi I get to do designing Mhm. sa graphics, ganyan. Yun, number one for me kaya talagang pinush ko yung freelancing din kasi parang I'm back in my roots na arts and design ulit. Which is sobrang na-miss ko kasi hindi ko siya na-practice masyado nun. So, ayun and then give back sa family. Talagang feeling ko kasi kahit na sobrang dami mong pera, pero 'pag sinasarili mo lang or parang alam mo yun, parang hindi hindi ka maluwag sa money. Mhm. Sa family mo, parang mailap yung blessings, para sa'kin. So, Hmm. oo, gano'n parang pagka masyado kang mahigpit tapos hindi mo shine-share, parang lalong mailap. Yun Mm. lang din na-experience ko throughout these years na parang even if ganito lang yung income ko pero binibigyan ko sila mami, ganyan. Mm. Parang sila papa, um parang bigla na lang nagkakaroon ng opportunities na dumadating. Parang Biglang may balik. oo, may balik. Kaya nga totoo talaga, naniniwala talaga ako anong pinu-put out mo sa universe parang babalik din sa'yo, Kaya whether it's good or bad, Hmm. 'di ba? Lalo na din sa mga pagsasalita. Mhm. Kunyari, hindi ko na sinasabi na wala akong pera. Wala pa. Dadating pa Hmm. lang gano'n. Wag mo sasabihin yung gano'n. So, gano'n din sa running, naisip ko na 'pag parang hindi ko 'to kaya, ganyan. Mhm. Pero iniisip yung time na na-spend ko kaka-overthink, Mhm. tinakbo ko na lang sana 'di tapos na ako. Yung gano'n, na parang gawin mo na lang siya. Also kasi running hindi ko siya love at first, Mhm. pero eventually nagustuhan ko siya and I feel na nagfo-flourish naman yung efforts ko naman is, um, lumalabas naman siya sa results. So, ayun, ang dami 'no? Actually, ang ganda nung sinabi mong pinakahuli, yung spending time, yung thinking na kung ginawa mo siya, natapos mo na siya. Kasi Mm, somehow nagdidikit siya dun sa nauna mong binanggit before mm, na kung ginagawa mo yung relevant dun sa ginagawa mo, mm, ang gandang idea nun. But then, curious ako kasi paano yung consistency? Paano mo na-build yun? Kasi yung una, sabi mm, mo, you start with commitment. For example, yung dun sa mm, running, nag-register ka na agad, kahit di mo pa alam, tapos inakal mo na siya mm, kahapon. Kasi yung consistency, like, nung nagkaroon ka ng downtime, mm, tapos paano mo siya itutuloy, ano yung, ano yung idea mo sa ganun? Kasi most of us, even ako, mm. lalo na sa diet, ang sarap kasi kumain eh. If yung Totoo, sa'yo, yung sweets, yung sa akin talaga yung unlimited. Yung problema ko, unlimited pa sa lahat ng problema, 'di ba? So, steak na unlimited, samgye na unlimited, ganyan. sarap. So, paano mapapanatili yung consistency dun sa goals? Kasi right now, ang goal ko is
fitness and ang goal ko, Mm. hindi lang maging fit. Somehow, gusto ko magkaroon ng weight loss. At least siguro 85 kilos. Kasi 5'6" ako and right now, nasa 96 kilos pa rin ako eh. Mhm. Meron kang nutritionist or, Right um now, wala. Pero, ka-message ko si Kuya Joshua, yung mm, asawa ni Ate Ka. mm. Tapos, ang in-advise niya sa akin is low carbs kasi hindi ko pwedeng tanggalin siya totally since nagte 10,000 steps ako. Tapos, ayan, nagpo-push-ups ako ngayon. And, yun, kahapon lang, 185 push-ups ako. So, Wow! in terms of exercises, medyo hindi naman ako nagkukulang. Sa diet lang Mm, talaga eh. Pero, what do you do kapag nababagalan ka sa progress? Yung challenging part, like yung dun sa mm, sweets na lang yung kailangan mo i-tick, yung consistency mm. and discipline. How do Feel you proceed kapag ganun? feeling ko just parang take one day at a time kasi hindi naman 'yan like overnight na, "Ay hindi na magsi-sweets bukas." Mahirap Mm. 'yun kasi feeling ko may withdrawal 'yun, eh, na Mm. maghahanap ka ng ibang food, 'di ba? So, Totoo. parang gano'n din mapapakain din ako. So, parang okey, tinry kong mag-iwas ng soft drinks kasi before parang halos araw-araw ako nagso-soft drinks, grabe. Hindi ko alam addict ako sa soft drinks. Pero naisip ko baka magka-diabetes ako. So ang ginawa ko, inunti-unti ko na lang, hindi siya biglaan. Kasi of course, ah, everything takes time naman kahit miski miski sa sabi mo nga 'di ba consistent ka naman, wala kang problema sa workout. Sa Um, workout, wala. Surprisingly. oo, Sa diet oo. talaga yung problema. Pero 'di ba kasi, pagka sa workout, ah hindi ka rin naman agad-agad na parang 100% gaganahan. Totoo. So ang for me lang is parang try mo lang everyday na alam mo yung parang may imaginary ka na checkbox sa utak Mhm. na parang, "Okey nag-sweets ba ako today? If not I mean nag-soft drinks ba ako today? Okey, hindi ako nag-soft drinks, 'di just check ko siya." So, parang okey bukas ulit, yung gano'n. Mm. For me lang, gano'n yung effective and isa na rin siguro kasi yung, um, personal fear ko lang din na Mhm. magkasakit and alam mo yun, magkaroon ng malalang sakit in the future. Um, Same goes with running na parang, um, if hindi ko 'to ginawa, may personal fear ako na 'pag patsi-patsi yung effort na nilalagay ko, Mm. baka hindi ko makuha yung gusto ko in the end, alam mo yun? Mm. Yung if I wanna run, kunyari 5K below 30 minutes, I have to do this. Kapag hindi, possible na maka-affect siya and eventually parang masyadong mase-stress naman ako sa sarili ko na, "Okey sa susunod dapat ganito." Mm. Um, pero yun yung naka-help sa'kin na parang siguro may personal fears lang din. Takutin mo na lang sarili mo. Gusto ko yun, gusto ko yun. Ay, pero totoo naman kasi like kunyari ngayon, ang daming Mm. nagkakasakit, ano, na Sobra. mas bata pa sa'tin. Mm. Alam mo ba, na-pick up ko yung 10,000 steps at naging consistent ako dun Wow! nung nangyari yung kay Ate Cha. Oh, oo, So okey, since okey. then, talagang sabi ko, hindi pwede. Ayokong, madami pa akong steak na kakainin. Oo, 'di Tapos, ba? yun yung ginagawa ko. Every people. Kaya nga nag-enjoy akong ganito, yung nagkaroon ng meaningful conversations with Mm, somebody kasi iba-iba yung experiences natin. And at some point, gusto mo't hindi, may mapupulot ka kasi eh. mm, And ano yung mga advice mo naman dun sa mga classmate natin na kasi nabanggit mo kanina yung successful life for you is doing what you love and giving mm, back. If hindi pa nila sure kung ano yung love nilang mm, gawin and mm. ano yung basic sample ng giving back. Okey. Dun siguro muna ako sa basic sample of giving back. Mhm. Um
For me, hindi lang siya monetary, pero yung ishe-share mo din yung experiences mo, ano natutunan mo. Um, Kaya na-mention ko kanina, 'di ba, na hindi nga ako coach. Mm. Pero kasi that time parang sh talking about arts and design is Mhm. something I love and parang happy ako i-share siya sa iba. Kaya that Hmm. time parang, "Okey tulungan kita." Kahit na nagwo-work din ako ng 12 to 16 hours pero nag-a-allocate ako ng time to help others. It's something na parang I find fulfilling, Hmm. 'yun. So, share din ng experiences. Meron akong friend nakakatuwa kasi freelance din siya Mhm. na freelancing friend ko din siya pero, it's a different group, from a different group siya. Mhm. Nakikita lang niya yung stories ko na lagi akong tumatakbo. Mm, mm. Tapos, one day nakita ko na siya na nag-try na siya ng first run niya Nice. Mm. sa same venue na lagi ko tinatakbuhan sa Vermosa. Mhm. Tapos nakakatuwa parang lagi na niyang ginagawa. Ano yun siya, mommy, tapos siyempre aside from freelancing, full-time mom din siya, 'di ba? Pero nakakatuwa na nagbigay siya ng time para sa sarili niya na na mag-run. Parang she's doing herself a favor. Tapos nakakatuwa kasi sumasali siya ng races, Wow! tapos, niya yung personal wala siyang coach, Mhm. wala rin Sariling siya sikap lang? sariling sikap lang. Hmm. Tapos niya yung nakikita ko sa stories niya na nakaka-ano na siya 8 kilometers in an hour, unlike before na parang 5 kilometers lang. Alam mo yun, na parang hindi mo kasi alam kung sino yung na-inspire mo or na-help mo sa mga bagay na pinu-put out mo, kahit saan. Mhm. So, wala lang, natutuwa lang ako kasi hindi ko naman siya kino-coach kasi hindi ako coach in any way. Mm. Pero pero inano ko siya parang, "Okey, you can do this para ma-sustain mo yung runs mo. Just, do your easy runs and if kaya na schedule mo, squeeze in speed sessions, para ma-increase naman yung speed mo. So, Mhm. speed and endurance at the same time." Tapos tinuturuan ko din siya sa chat lang, casual chatting lang Mhm. na, "Try mo ganitong shoes kung masakit yung paa mo, baka kailangan mo magpa-gait analysis," and gano'n, gano'n. Alam mo 'yun, parang for me giving back na rin 'yun na I was there before. I mean, Mm. I was in her situation before. Mm. And it's hard na mag-start 'pag wala kang kilala or wala kang Tama. katulong. Oo. So, kahit one person, kahit siya lang, alam mo yun, hindi mo alam kasi na yung impact nun sa kanya. Tapos nakakatuwa parang every month na siya sumasali sa mga race. Mm. Ang cute. Tapos binubudol Amazing. na niya yung mga friends niya, yung anak niya. Mm. Parang, oh. Nag-i-inspire na din siya sa iba. Oo, di ba? Yung isa naman is advice sa classmates natin. Mhm. Para sa akin, just what Nike said, just do it. Even if it scares you, all the more na you have to do it. Kasi hindi mo alam kasi what's on the other side of growth. Kasi para sa akin, the more na overthink ko, parang lalo kong binibigyan yung sarili ko ng chance na mag-back out or wag gawin. So, Hmm. kunyari, whether freelancing or running, gawin mo lang. I mean, kung meron ka namang experience or may knowledge ka naman on certain things, gawin mo lang. Kung natatakot ka sa first meeting mo with a client, gawin Mm. mo lang. Kasi hindi mo alam na what if chill pala 'tong client na 'to. Mhm. What if, matanggap ka pala. Mhm. And sa running naman, what if, kung sa una mahirap siya, pero what if bumilis ka naman eventually?
sa pagiging consistent mo, 'di ba? What if ma-run mo na yung hard runs before, easy na siya ngayon. Yun din ang ano sa'kin ng coach ko na parang yun talagang pinaka-word para sa'kin is yung karga na everything na out mo na effort is kakarga siya eventually sa growth mo or mag-a-add up siya. So, parang stop like overthinking and just do it. Yun. Amazing, amazing. Ang sarap pakinggan sa isang introvert nang galing yung mga ganito. Kasi imagine, 'di ba? Umabot tayo ng almost 1 oras na Ay, introvert ka pa oo. niyan. Oo, 'di ba? Pero alam mo yung sobrang daming knowledge na na-share mo. So somehow this is a form of giving back, 'di ba? Mm, Ako din kasi yun yung pinaka-vinalyo ko since nag-start din akong ayan, ma-meet kayo dun sa community yun, 'di ba? mm, Kasi wala kayong binigay na monetary sa akin. Well, si Boss DK kasi hinire niya ako. mm, Pero yung mm. mga sinishare niyo na experiences, yung tips, alam mo yung imbes ma-encounter mo yung sobrang setbacks, Oo, nakapagbigay na kayo ng idea paano ba mag-prep ng isang interview. Dapat may STAR mm, method pala, may mga mm, niches pala doon mm, na never ko inakala na pwede pala. Pwede palang mm, magka-client ng ganito. Pwede palang umpisahan ko na agad. Okay po, hindi naman mm. pala kailangan na may portfolio agad. Pwede mo palang mag-apply ka na agad. Totoo, totoo. Kasi hindi mo din naman alam na what if hindi yung alam mo yun, ino-overthink mo na, "Ay, what if kailangan nila ganito, ganyan." Ta's Mhm. hindi pala. Kaya Totoo. importante din yung parang clear conversations, 'di ba? Mhm. Actually, that time din ako siguro sobrang curious on how to assemble my questions properly, how to ask properly. Kasi nung una talagang pumapasok lang ako dun tapos nakikinig ako eh. Actually, yung showing up pa lang, just doing yung showing up, ang dami ng takeaways nun. Mm, Pero kapag natuto ka ng gawin yung gusto mong gawin, itanong yung mga curious kang itanong, ganyan. Like mm, yung na-mention mo, no? Kasi if you're doing it, you're stop yung overthinking. Madalas kasi dyan mm. nanggagaling yung analysis paralysis, Self-doubt. self-doubt. Pero curious ako kasi for some people, for example sa akin, Mm, ang ginawa ko ay from introvert and I put myself up, nag nagpalit ako ng path. Sinubukan kong maging mm. empath, sinubukan kong maging ayan, ngayon yan nakakapag-post tayo, nakakapag-podcast tayo. Ikaw Oo. until now, ginakap mo yung pagiging introvert mo. Mhm, So, paano mo maa-identify na this is what I love, I will stick doing it, I will find my own solutions within my own problems kasi tanggap ko ako mm, to eh. mm. Kasi para sa'kin, hindi yun yung magde-define sa'yo whether you're an introvert or extrovert. Parang you can do things even if kunyari, you're too shy. Kaya kong gumawa ng mga bagay even if I'm not able to do certain things. Parang even if hindi ko kayang, makipag-usap sa marami, pero I can make something with what I have or with, what I am that time. Mhm, Kunyari ngayon introvert ako, but yes, I'm an introvert, pero I can still talk to clients, I can still talk to people, I can still parang help people in my own way. Being an introvert, yes, tinanggap ko na siya, pero alam mo yun, hindi siya yung nagde-define sa'kin na mm. I'm not able to do things because I am this, gano'n. Ikaw yung So, magde-define sa sarili mo. yeah, mm. Parang you can make an impact kahit ano pang way 'yan. Kahit nga hindi ka magsalita, eh, kung if mag-post ka lang diyan, hindi Mhm, naman malalaman ng tao, 'di ba, if you're an introvert or not. If you post something na helpful sa kanila, parang you made an impact, gano'n. totoo. Who knows, 'di ba? Tulad nung ginagawa mo, nagpo-post Oo, ka ng My Day tapos nakapag-inspire ka ng, ay may pero wala nagaran na. wala akong purpose nun, talagang mahilig lang ako mag-post. Minsan nga yung stories ko random, mga aso, ganyan.
mga pagkain, kung ano-ano. Pero parang kasi hindi mo alam sino yung nanonood. Totoo. Yeah. Before, Miski addicted ako sa paglagay ng story. Pero, oo. di ko alam kung bakit. Lately, talagang pili yung nilalagay ko doon. Pero Mm. susubukan ko ulit magganon. For example, yung dun sa push-up ko. Well, yes, Yes. since nakikita ko lagi yung dun sa story mo, since in-invite kita, Mm. inisip ko paano ko magagawa to? Kasi, syempre, if nagle-level up tayo, and isa ka dun sa mga nakausap ko, kailangan may mapulot ako doon, di ba? So, Mm. kahapon, ayun, tinry kong pumasok sa isang Zoom. Habang nagpo-push up ako, naka-on siya. Okey yun, ah. Tatlo lang Kasi kami, pero mm. nakapag-inspire ako dun. Oo. Kasi hindi mo talaga alam. Tsaka parang for me, 'pag pino-post mo parang accountability na. Parang, Totoo. "Ay nag-story ba ako ganito?" Tapos, "Ay hindi ako nakaraan, wala akong story." So, parang gano'n. Mm. Parang self-ano ko na parang may checkbox sa utak ko na, nakatakbo ako ng gan'tong days. Tapos kasi siyempre, um, tina-tag ko din kasi yung coach ko, ganyan. So, nakikita niya na ginagawa ko, Mm. gano'n. Gano'n yung sa'min, eh, kasi lahat ng students niya talagang, pino-post nila yung runs nila ta's tina-tag yung coach. So, Oh, nakaka-help yun. Parang kahit na ayaw mo mag-post, tsaka kasi 24 hours lang ang story, 'di ba? yes. Okey siya na pang-experiment para makita mo kung ano yung interest ng current active friends mo. Gano'n kasi ako, eh, parang I'm not posting dahil gusto ko lang. Experiment ko siya. Parang if I post puro dogs, Mm. ganitong views lang, ganitong reacts lang. If I post my runs, ang dami. If I post something na quote o kaya freelance related, mas Mhm. madami. If I post mga selfie, ang dami din. Pero kapag mga something na shinare ko from Facebook, kunyari may Facebook post na super parang I find it educational to shinare ko sa Mhm. story, konti lang. So Totoo. parang Ang weird. 'di ba, parang bakit? Oo. Parang malalaman mo sino yung marites. Pero parang it's a way na din na parang if ano ka sa branding mo kunyari, Mm. okey yun. Parang Mm. experiment siya na what's something that sparks interest nung mga viewers. Kasi ako alam ko na, eh, po-post daw selfie ta's ang daya, ang dami. Pero kapagka mga helpful na ano, hindi. Wala. Parang ba't gano'n? Ta's minsan nag-repost lang ako kasi bumili kami ng car finally, like after 2 years. Ni-repost Congrats! Oo, ang thank galing you, nga. magtu 2 years old na siya. Hindi ko na Post lang dinext. pero ang dami pa rin Oo, 'di ba? Parang alam mo yung hinahanap ng mga tao, parang gusto nilang malaman about sa'yo, kung ano yung ginagawa mo, anong na-achieve mo. Kaya mm. kunyari yang mga yung push-up mo and yung podcast mo, go for it, i-post mo lang ng i-post. Miski si Papa Ken pinu-push ko na sabi nga niya gusto na niya mag-video, Mhm. mag-TikTok channel. Sabi ko, Oo. "Go, post mo lang kasi hindi mo alam mamaya may mabudol ka rin na mag-bike." Kasi ako nabudol niya ako mag-bike. Nabudol ko siya mag-run, nabudol niya ako mag-bike. Oh, nag-run na Yun. din si Papa Ken? Before nung pandemic, dun kami nagkaka-start na Oh. magkausap, Mm, mm, 2020. Pandemic, mm. 2020. 'Di pa siya nagba-bike ata nun, pero nag-ano, parang nag-workout siya ganyan. Tapos sabi ko, "Try mo mag-run." Ta's shine-share ko sa kanya yung mga training namin nung hindi pa pandemic. Ginagawa niya ta's eventually nag-bike siya. Tapos nag-bike na Nice. rin ako. Kaya sa Zwift na app, Mhm, yung parang puwede kayo magkita dun ng friends mo para mag-bike. Dun mhm. nagkikita kami sa Zwift nun, nagba-bike kami. Every 5 PM dati nagco-co-work kami during the day. Hindi pa ako masyado night shift nun, eh. During the day tapos Hmm. nagco-co-work kami. Tapos 'pag 5 matic bike 'yan, gano'n. Oo nga 'no, Oo. ko nga yun. Thank you so Oo, much try sa mo. lahat ng advice Thank you and so abangan much sa natin sa time mo. susunod kasi grabe 'no, ang dami nating sine-set na goals and alam ko busy ka din. So thank Mm. you so much for saying yes na mag-guest dito. By the way, before ko pala Thank you. matapos, baka may mga gusto kang pasalamatan, may gusto kang singilin ng utang, gusto i-promote?
Ay, wala naman. Pero thank you so much sa opportunity. Parang parang second time ko 'to, parang nakakatakot pero okey, sige. Nahiya ako pero Amazing, game. amazing. Oo, kasi somehow sa inyo ko din napulot yun eh, yung sige, oohin mo muna before mo na lang problemahin Saka mo na katapos. isipin, oo. Amazing, amazing. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.